Mga bugas-bugas sa imong nawong. Ana ay antioxidant aron mo tambal ug mopahamis sa imong pamanit. Ang Miraculous Beauty Soap adunay lain-lain nga mga variants sama sa Miraculous Glota Royal o Miraculous Coco Berry Soap nga mapalit na sa tanan nga mga pinili nga mga butika, mga parmasya, dool sa inyong mga lugar. Girl, you're everything between. Ang musunod nga programa usa ka binayran ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtugid iya lamang sa magsisibyo ug walay labot kining maong sibiangan. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perbiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsugid ihikalimtan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo, o laninit kayo sa igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perbiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perbiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsugid ihikalimtan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo, o laninit kayo sa igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perbiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran.
Okay, so sorry mga igsoon, medyo murag. Okay, balik ko na to mga igsoon. Daghang salamat. Happy Valentine's Day sa tanan na to mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Niya nasabta sa usa ka importante na tong hilisgutan. Ubay-ubay ang mga kaigsuonan na to nga nagpaabot sa ilaha kunong concern nga pwede ba kunong ato ang hatagan og gibugaton sa makausap pa ang paglangkob kaniadto sa pamilya nga maoy nahimo sentro karon sa ato ang pakigulo kabildo sa kahanginan. Labi na gyud sa asoy mga igsuon sa pamilya Yanson nga niadto mga panahon na wala pa kunoy bikil mahitungod sa bisan unsang entrega kundi mao lang gyud ang kanunay nga gihisgutang klase sa ilang pagkinabuhi ug ang ilahang paglangkob sa ilang pamilya pinasikad sa bililhong gugma sa pamilya uban sa mga ginikanan makaanakan ug kaapuan. Mga igsoon atong gidala din sa kahanginan ang mga pipila ka mga asoy sa atong mga kaigsuonan nga nag-ingon sila buhing saksi sukad pa kaniadto sa paghimugso sa Balyakar Transit Incorporated. Ningon sila pag-istorya gikan pa ni adtong nahulma kini sa 1980 mga igsuon ilahan na daang gisundan ang kinabuhi nila ni Ricardo og ni Olivia. Salamat sa masuking tigpaminaw. Ubay-ubay ang mga kaigsuonan nato karon mga igsuon nga naghatag dako kayong importansya sa mga hilisgutang pampamilya. Sa atong gipasalamatan nato mga suking tigpaminaw, nga ini mga panahon na mga igsuon ni hatag og mga pipila ka mga picture. Pero lisod mong nga ako ipakita ninyo ang ilaha karong kalangkuban, mga igsuon nga ilahang gipakita ang dayag nga mga asoy sa kinabuhi nga ningon pag-istorya nga pinaka-importante kuno mautong paghatag og gibugaton sa adlaw sa kasing-kasing no mga igsuon Valentine's Day. So ningon pag-istorya dunay usa ka buka ni comment dinhi ningon pag-istorya address to the family. Your grandsons will hold your hand for a little, but he will hold your heart for a lifetime. If you have a grandson that makes you proud, let the whole world know. This is addressed to the Yanson families. The parent will become a grandmother, and the grandmother may have to have grandchildren. So ningon pag-istorya mga igsuon from the family of Madolin Kausing and the rest of their group, ningon sila nga ang mga importante kuno mga pagtulunan nga gihatag ni RBY ni Ricardo Yanson sa iyang mga pamilya daw may ara na prediction during the time na ginhatag sa ilaha ang pinaka-oportunidad nga buhi pa subong si RBY kay para nga hindi amo sini ang magapanghitabo sa ilaya nga pamilya. So niingon pag-istorya mga igsoon concern ang mga kahigalaan nila gyud mismo ni RBY og ni OVY og sa tanan nga mga kahigalaan sa mga anak mga igsuon nilang 7 ka mga anak pero wala naman si Aldrich magsugod lang mga igsuon ang pag-ihap na lang ni Roy, Emily, Selena, Ricky, Janet og ingon man Leo Ray. So again giklaro na ko mga igsuon from Precious Kausing and the rest of the family nga naghatag sila og mga talan-awon sa wala pa kuno mahitabo ang issue sa ilahang kompanya kay man siling nila nga pinaka-importante di ang ilahay nga pamilya nga nakita sang kadaghanan na sa mga Filipino unsa gid ka successful. So ningon sila nga successful gyud kaayo ang pamilya Yanson labi na sa panahon nga wala sila nag-istorya o naghisgot og kabtangan. Salamat kaayo. So atong hataga gibugaton ang request sa ato ang higala karon nga from New Jersey, USA nga gusto nilang ipadangat diha ninyo mga igsuon ang ilang nadungog life's prediction from no less than the patriarch of the company of the Yanson Group of Bus Companies. So ninyo sa pag-istorya ipadungog lang gyud mga igsuon ang mga gibuhian nga mga pulong nga gikan mismo sa tagipusoon no from the heart of Ricardo Yanson Sr. Mga igsuon, tungod ugal lang sa request o sa nagpadala ni ini nga mga mensahe, palihog lang ko uban nilang ko ninyo ni ato ning hisgutan mga igsuon kon unsa gyud ka importante ning mga mensahe. Prediction nga sawaay pa nagbiya no, sawaay pa
pumanaw. So hindi pa nagpanaw mga igsuon si RBY, may ginpadala na siya nga mga mensahe, prediction to the life's testimony sa iya nga mga pamilya. Apil dire ang iya nga mga grandchildren. Amo na nga agsiling lang mga igsuon nga kung pwede lang mapatingog tani pag madunggan sa mga pamilya basi kon amo ni ang agianan nga magkaiusla sa pagbalik. So mao ni ang life prediction ni Ricardo B. Yanson Sr. Atong paminawon mga igsoon, kini tungod ugalang sa nagpadala sa request no nga kung mahimo lang ilahang pangandoy nga madungog yun sa kadaghanan. Okay, salamat ninyo din ha. Atong paminaw, atong ipapaminaw mga igsoon. Sometimes we can say that if I will have to ask each and every one of you, and probably if you can look forward and probably to be honest, kamo on your own. What do you think will you be 5 years from now, 10 years from now, and maybe as long as you in the old time or the old year, when your old years will come, what will you be? Sometimes we can say that if I will have to ask each and every one of you, and probably if you can look forward and probably to be honest, kamo on your own. What do you think will you be 5 years from now, 10 years from now, and maybe as long as you in the old time or the old year, when your old years will come, what will you be? Okay mga igsoon, so nadungog ninyo ang unang pulong nga gibuhian mismo ni RBY. Nagtanaw siya sa ato mga kaigsuunan no nga ilahang pamilya. Nga doon na siya nasigpatan ng daan, yan na nakita daan. No iyahang gipahinumduman. Unsa kahay mahitabo ninyo sa pagtaas na sa panahon na diin ang inyong pangidaron mo'y magdala sa inyo ha karon nga destinasyon sa kinabuhi. Iyahang gipredict, iyahang gisulti na daan kay nakita nako 5 years from now, 10 years from now. So may unta og makadungog ang mga pamilya mismo ni Ricardo B. Yanson Sr. May tungod ini ang mensahe. Kung tanawon lang ninyo sa inyuhang kinabuhi karon, abi kuno sa inyuha karon nga nagpamati karon sa programa. Abi karon ninyo karon nga wala man siguro ta mahimong dunay kalambigitan utapik sa kinabuhi ni Ricardo Villaflores, ni Ricardo B. Yanson ug ni Olivia Villaflores Yanson, pero siguro murag apil pud ta sa iya karon nga prediction ningon sa pag-istorya. Nakita nako sa inyong kinabuhi. Ligad nga mga katuigan pag-abot 5 katuig gikan karon. 10 years from now unsa naman ang inyoha karon dangatan? Human ini tanan nga mga panghitabo nagdagan ang atong pangidaron unsa man yung dangatan? So ato nabantayan mga igsuon nga pirmi siyang nagtan-aw sa iyang asawa si Olivia Villaflores Yanson, unya matagkaron og unya motulo ang iyang luha, unya iyahang gipahiran sa iyahang mga ang iyahang mga mata mga igsuon kay dili siya ganahang makitaan nga siya weak sa iyahang pamilya samtang nagsulti siya, pero nakita niya daan unsa padulngan. So tungod niini mga igsuon ato ang mahinumduman nga ang hiusa nila doon na gyud untay pananawon nga mahitabo sa ilaha karong pamilya. Pero ngano man nga human niini iyahang gihatagag lugar maplastar iyahang pamilya sa dili pa siya mawala sa kalibutan, wa man hinunya una nga mawala ni siya ni anang mga panahon pero nakitaan mga igsuon nga ang iyaha karong kinabuhi medyo duol na gyud sa mga timailhan nga dual makanang gitawag nato mga igsuon doon na nay makita sa iyaha karon nga kabalaka kahangawa sa iyahang kabalisa. So tuguti kong moingon ninyo mga igsuon nga human niya gitapok ang iyahang mga anak kauban sa iyang asawa ug unya gikuha ni ang katungod gikan mismo gikan sa kamagulangan nga si Roy Yanson ug iyahang ihatag didto sa iyahang kamanghurang anak o ilang kamanghurang anak ni RBY o ni OVY nga si Leo Reyanson, iyahang gisunod ang iyahang pulong nga nagkanayon nga
siguro ako'y pasultiyon, amahan, manamang ka, Roy, ari na po nato ihatag ni Leo Ray. Iyahag yung nakitandaan mga igsoon, kinanglan niyang ipahiluna ang iyahang pamilya, kay nakita niya daan nga doon na gyoy dili maayong tilimadon, doon na yung mga posibleng panghitabo. Salamat ni Toto Banggirin. Good evening, Pastor. Sorry po doon niya dire. Okay, Evelyn Glodov Ibanez nga nagtanaw karon og ni Mark. Salamat ninyo, no? Akong balikon mga igsoon. Nanay nakita daan. Well, dili man gyud nato maingon nga kaning mga pulungan mga igsuon mula ba kawang kay nahitabo man gyud is kinabuhi gyud ni RBY, no? Og mismo gyud ni Olivia Villaflores Yanson, makita man gyud ni mga igsuon nga sila sa sinugdan usa ka malipayon nga pamilya nga naghiusa para sa malampuson nga tinguha nga ilahang mapalambo ang ilahang kabtangan, ang ilang negosyo o ang ilang binis nga panulundon. Mga igsoon, human niini ato sang ihatag kining pulong giunsa man pag himo sa pamilya, human sa iyahang pagpakigpulong, ang ikaduhang pagpakigpulong niya nga naghatag og katungod or kahigayunan nga human ni Roy ilang gipasunod nga pamilya didto ni LRY ni Leo Rianson ang pagmanage. Laktod pagkaistorya, gihatag mismo sa pamilya. Sila mismo tibok pamilya ang naglangkob. Si Ricardo Yanson Sr., Olivia Villaflores Yanson, apil na si Roy, si Emily, si Selena, si Janet, si Ricky, para ni LRY, ni Leo Ray. Paminawon na to mga igsoon ang ilahang gidesisyonan. Atong hataga gibog aton, kay ang namulong ni ining RBY's family declaration. Silang pamilya mo deklarar. Siyempre, buhi pa man si RBY, siya mo'y nisulti tungod og alang sa kalinaw sa ilang mga anak ni OBY og ni RBY niya na panahon nga nagtapok sila agig paghatag suno sa ilahang pangandoy nga wala na ikasulti ang mapipila ka mga kaanakan nga gihatagan og saktong pagpahiluna. Mga igsoon, giklaro na to nga dunag yun is Life Family Constitution. Nga gisgutan ang Family Constitution 2013 pa sa wala pa mupanaw si Ricardo Yanson Sr. Paminaw na to mga igsoon ang ikaduhang declaration. Okay, so nakita nyo mga igsoon noon sa kasinsiro si RBY, si Ricardo Yanson Sr. Nakita niya posibleng manghitabo og tungod diini mga igsoon giklaro niya nga sa una na kong gipa-play nga video ningon siya pag-istorya, nakita nako diha ninyo sa inyong kinabuhi og unsay magapanghitabo ninyo. Unsa ka ang inyong kinabuhi? 5 ka tuig gikan karon, 10 ka tuig gikan karon. Tan-awan ninyo og maayo. Og tuod niya na mga igsuon uban sa pagpanglugmaw sa iyang mga luha, iyahang gideklarar kauban sa tibuok pamilya sa ilahang desisyon nga ilahang nausahan nga ilahag yung palingkuron nga si Leo Rianson isip kamanghuran makatagamtam gyud siya mga igsuon isip maoy modala sa negosyo kay ang una manggod nga nagdumal ani ang kamagulangan manggod og ang mga pipila ka mga managsuon tungod ini mga igsuon parang dili mahimo nga maingon nga dunay gipalabi or bias ang amahan ang inahan mo nang gidesisyon na nila nga human maka
trabaho o makapangalagad ang mga managsuon, ilan na pod nga ihatag dito na pod ni Leo Ray ang management. So sa laktod pagkaistorya, silang tibuok pamilya maoy ni decide para sa maong desisyon. Ugon niya mga igsoon, nabati na to nga niining mga panahona, doon na gyoy mga nagsunod-sunod nga mga dili maayong tilimadon. Pero tungod og alang sa itong mga kaigsuunan nga gustong masayod, ako lang ipaibalo ninyo kung asang dapita na sayop mga igsuon ang dagan sa panahon nga wala monunot o mauni siya ang kahimtang nga gikabalakan ni RBY Senior, no, Ricardo Yanson Senior, nga para niya nahitabo gyud ang nahitabo gumikan kay human sa iyahang kamatayon mauna ni ang nahimong sipyat. Paminawan niyo mga igsoon. Quo and prevent the Yanson 4 from forcibly and illegally claiming the other YGBC branches. LRY, together with his mother OVY and his sister GYD, filed the complaint with the court to declare null and void the board meeting that led to his ouster. Okay, atong ibalik ko ng mga igsoon na ni-request, ipabalik. Sige, kaya di kailan makuha. Okay, human sa kamatayon ni Ricardo Yanson Sr., mauna ni ang nahitabo. Human sa kamatayon. Ang ilang family constitution 2013, pagka 2015 mga igsoon, maopoy pagpanaw ni Ricardo Yanson. Maudayon ni ang nisunod mga igsoon. Paminawan niyo maayo. To revert to the status quo and prevent the Yanson 4 from forcibly and illegally claiming the other YGBC branches, LRY, together with his mother OVY and his sister GYD, filed the complaint with the court to declare null and void the board meeting that led to his ouster. Okay, so nadungog ninyo mga igsoon. Human gyud sa kamatayon ni Ricardo B. Yanson Sr., dito na nigula ang kanya-kanyang interes. Nag-unag gyud ang interes ni Olivia Villaflores Yanson. Tungod din mga igsoon, nakita nila nga dili sila pwedeng ma-outnumber kay upat man ang ilahang mga anak nga nagkahiusa mga panghuna-huna, ila pong gitigom no ni Leo Ray og ni Janet ang ilahapod nga kahimtang nga dihado sila, so dinhi na nahimong na-dramatize nga nisulod na si Olivia Villaflores Yanson sa pagtuon niya nga lupigan ang iyahang duha ka mga anak sa upat niya ka mga anak nga maoy mga magulang, no? Ay di magud matawag nato nga si Ricky Yanson manghod mga igsuon tinuod na nila, pero si Janet magulang na ni Ricky Yanson kay nagsunod man si Ricky Yanson Jr. og si Leo Ray Yanson. Sa laktod pagkaistorya duol ra ang ilahang gap, no? Sa to giklaro mga igsuon nga dili ingon nga puro kamanghuran babae mga igsuon si Janet, pero magulang siya ni Ricky Yanson Jr. Pero mga igsuon giklaro nato nga kamanghuran tinud si Leo Ray Yanson. So ang tanang prediction og inyong tan-awon nga giluwatan ni Ricardo Yanson Sr. na tinuod. Wala siya masayop siguro atong mga panahon na mga igsoon, wala siya gadilerium. Na klaro nga doon na gyuday siya panlantaw sa unahan, doon na'y bikil sa unahan. Kaya sala, ato na nakita mga igsoon nga insakto man nangyahag yung pagkaigo sa istorya. Og inyong mapaminaw, nagsugod ang ilang family constitution 2013. Og unya, nitaliwan siya or nawala siya or nipanaw siya sa edad mga igsoon nga matawag nato dinha na sa tuig nga 2015. Og unya mga igsoon gikan sa 2013, 14, 15 pagka 16, 17 mga igsoon, tangkod gyud nga ikalima pagka 18 nisugod na og react human sa ilahang board meeting ang inahan nga si Olivia Villaflores Yanson or OVY. Usbon nako ni-react na si OVY sa dihang nakita niya nga after sa ilahang himo nga extrajudicial partition, pag abot na gyud sa board meeting, dito na ni-react na kay nakita naman niya nga dito naman naungkat ang diferensya ug ang diferensya mo padulong manggyo dito sa paglangkob sa upat nga maoy
mo kuha sa katungod ni LRY, no, gumikan kay nakita nila nga dunay mga questionable nga gusto nilang ilahapod nga makoreksyonan. So ang ilaha karong gibuhat sa mga plano nga ilahang koreksyonan ang mga questionableng binuhatan, didto na nisulod ang drama nga moingon ta nga gibati ni OVY nga daw gilupigan or lupigan sa ilahang mga magulang ang mga igsuon ni ini nga labi na gyud ni LRY ug ni Janet Yanson. Giamong pa niya si Ricky Jr. So nganong nahitabo mga igsuon nga dunay prediction nga nahimo gikan mismo ni Ricardo Yanson Sr. Siguro ano mga panahon na nakita na niya nga doon na mga makita, doon na mga tilimadon nga doon na nagyoy matawag natog dili maayong kumpiyansa sa mga pipila ka mga personalidad nga maoy naglangkob nagpalibot ka naman siya nas pangidaron mga igsuon. Niining mga panahon na makita na nato nga ang kahimtang niini naa na sa mga 80 kapin ng pangidaron ko ata masayop nas 83 anyos na si OVY. Og unya mga igsoon nahitabo ihapon nato 83 5 ka tuig diha mga igsoon ingon siya 5 years from now. So 2013 gingon tog 14, 15, 16, 17 ug 18 dito na ni file si OVY pagka 15 mga igsoon or 5 years igo gyud sa gisulti ni Ricardo Yanson Sr. 5 years from now, 10 years from now, ihag yung gibutang nga doon na gay punto nga nakita niya daan nga doon ay gubot nga mahitabo. Pero nganong nahitabo man gumikan kay ang angay unta nilang buhaton sa ilahang board meeting ila untang istoryahan ang mga gikinahanglan lang iresolba nga mga problema. Dili mo sugot ang inahan or si OVY nga makoreksyonan or madala ang mga isyu ngadto sa pagkapalong ni Leo Ray Yanson. Labi na mga igsuon nga nakita niya nga ni perma naman siya sa iya hapong pagtuman sa ilahang family constitution nga ang tanan nga mga propiedad gawas sa mga sakyanan gikan sa kwarta sa bangko, ingon man sa ilahang mga investment, ingon man sa ilang mga real property o guban pa mga igsoon, padulong naman ni OVY. Sa laktod pagka-istorya, na anay boundary nini mga panahon na. Ang wala lang damhan ni OVY nga mahitabo ang prediction ni Ricardo B. Yanson Sr. sa rason mga igsoon nga gibaliwala lang o gunya nahitabo na nga medyo nakadispanta na ang mga managsuon sa mga anomalya o tuod man ang nahitabo din ng mga igsuon dito na ni guwa og sugod ang mga pangutana. Now, after the death of Ricardo Yanson Sr., diha na ni gawas nga naigo gyud nga niangal na ang inahan siguro sa iyang pagtuo nga dili ang ayang questionon, dili ang ayan nga ilisan, dili ang ayan nga koberan kay kung ara pa lang ko dara mo nang nangayo siya voting power. Pero ang problema, biskan ihatag pa diha niya ang voting power, dili pagyapon sila makaimpatar sa majority nga upat. Gumikan kay duha raman si Janet og si Leo Ray. So tungod ini mga igsoon, giklaro na to nga ang bikil karon naa sa gitawag natong emotion, no? Emotionally disturbed ang inahan si OVY sa posibleng manghitabo nga i-penalize kung siguro dayon ang pag-penalize ani mailisan tinuod man dinhay nahitabo nga natuman gyud ang prediction ni RBY, no, ni Ricardo Yanson Sr. o tuod man diha nagsugod human sa board meeting sa diyang ningon pagistorya nga ilisan ni Roy Yanson si Leo Ray. So tungod ini mga igsoon natong giklaro nga kining tanan nga mga gipanghisgutan ni abot ni sa punto nga ni grabe mga igsuon ang ilahang bingkil kay sa laktod pagkaistorya ilahan namang giisip nga ang gibuhat sa mga managsuon, ako lang giklaro mga igsuon, sa diha nga si Roy Yanson o si Ricky Yanson ni Arig Dumaguete, pag Arig Dumaguete dito na ang reaksyon sa harang. Pero kani nagsugod pa ni dito sa may Mansilingan o dito sa Bata nga muni mga lugar mga igsoon din nahimutang mga dagkong propiedad sa Balyacar Transit Incorporated o dito pod sa Mandalagan. So giklaro na to nga dito na
tribukar ang problema og unya mga igsoon kung tudo harang si Olivia Villaflores Yanson. Sa rason mga igsoon nga siya man maoy maisip no nga exclusive para niya, no? Siya man maoy para niya sole heir mga igsoon kauban siya mga anak, pero ang iyang understanding nga sole heir nga siya maoy magsolo. Wala tong pulong mga igsoon nga mandatory nga sila tanan, kundili siguro giun sa pagsabot niya, giun sa pagpasabot sa mga abogado, kay dagko man gyud ni bayad ni mga abogado ani, medyo gilugaw ang istorya sa pamilya para pod nga pangwartahan mga igsoon. Well, giklaro lang nako. Ang usa ka abogado is a career profession. Og tuod man mga igsoon, isip ato ang Pilipinas, we are governed by law, mo nang ang nahitabo karon ang balaod mismo maoy gihatagan karon og lubog nga interpretasyon sa rason nga matingala ka corporation code ug majority mo'y mulabaw, pero in panahon na matingala na ka mga igsoon nga nung iparisolbar nga dili ba di ay kaya nga i-interpretar sa atong korte. But then niabot gyud sa korte sa pagpangulo sa kaso ni Olivia Villaflores Yanson, Leo Ray og ni Janet Dumangkas, gumikan kay dili sila ganahan nga makuha ang katungod ni Leo Ray o dili pod sila ganahan nga mawad-an pod sila sa passing, gumikan kay legisaligan ng ilamang inian kay wala man sila standing nga majority mga igsoon, naman sila sa duha lang o dili apil lang inahan, mahimo ra silang tulo. So kay gi-apil man nilang ilang inahan, kuhaon sa inahan ang katunga para mo kontrabalanse sa ilahang korporasyon. Tungod ni mga igsoon, akong gustong ipasabot ninyo nga kinilang istorya sa usa ka abogado dinis Dumaguete, di lang nako nganlan ang iyang ngalan mga igsoon, gumikan kay kining maong abogado mao may gikuha ni Olivia Yanson nga maoy mo dala sa kaso, mo padangat sa kaso, pero ang nakawala lay ayo gumikan kay gidismiss sa fiskalya, sa fiscal's office diri sa tua sa Dumaguete ang posisyon ni ining maong abogado. Pero tungod og alang sa rason mga igsoon nga makadungog mo nganong ingon ani ang nahitabo sa prediction mga igsoon, prediction ra to mga igsoon nya may ko pagistorya nga gituhuan lang or gikabalakan lang ni Ricardo Yanson Sr. ang pangapanghitabo og nahitabo gyud mao na ni ang gisulti sa abogado nga gikuha ni Olivia Villaflores Yanson nga nagmatuod nga doon na gyoy harang o nya harang mga igsoon nga muguba sa ilahang pamilya hangtod karon 2024 na kuli kayong marisolbar, pero sayon ragong resolbahon og butsabton mga igsoon kung ni desisyon lang gyud dayon ang pamilya mga igsoon wa may mahimo ning ilahang upat ka anak kung ni desisyon lang gyud dayon ni ato panahon nga buhi pa si Ricardo Yanson. Dili na unta ni gubot sa pagkakaron. Ang naresulta lang kay nauna og kawala si Ricardo Yanson og ingon ani ka isog kaayo si OBY nga wala na naghatag pag gibugaton sa bili sa pamilya sa rason nga para niya ihaganing katungod nga ang tanan kay wala naman si Ricardo Sr. iyahan na tanan. So kay mo man ay konsepto nga gisakyan niya nga iyahan na tanan kay wala naman si Ricardo, patay naman ila man buhi pa man siya, so iyaha tanan. Mo nang ilang gideklarar nga ang dunay katungod maula may manununod. Sigon ko na silang gingon nga mo kuno desisyon sa korte, pero ang pangutana mga igsoon with finality na ba dili pa mga igsoon. Subject to appeal ang kaso, pero unsaon pag-appeal mga igsoon kung ingon ani ang sitwasyon nga wala na diri ang mga anak. Kay ang ilang plano nga ilaha dayong pasubsuban, pasundan dayon og daghan nga mga kaso parang mapadlas ang upat ka anak mga igsoon. Mao ni ang nahitabo pag-abot sa Dumaguete. Paminawa ninyo. It happened actually on July 25, 2019 at around exactly 10:50 p.m. So I went there in the garage and I found out that they already forcibly entered into the premises without the consent of the owner, who is actually the owner of the property in question. It is not owned by BTI, but rather it is owned by no other than Olivia Yanson. So their entry there is actually a trespassing. Roy Yanson and Ricardo Yanson, together with the 20 securities and 4 staffs. And at around 4:45 p.m., because it is a trespassing, these persons were arrested by the PNP personnel. Okay, atong usbon og patingog mga igsoon na paminawan ninyo. It happened
So I went there in the garage and I found out that they already forcibly entered into the premises without the consent of the owner, who is actually the owner of the property in question. It is not owned by BTI, but rather it is owned by no other than Olivia Yanson. So their entry there is actually a trespassing. Roy Yanson and Ricardo Yanson, together with the 20 securities and 4 staffs. And at around 4:45 p.m., because it is a trespassing, these persons were arrested by the PNP personnel. Okay. Okay, na may nag-text dire, kinsa man ang abogaduha. Okay, ato lang isulti na lang, no? Okay, in fairness sa mga nangutana, kining abogaduha mo na siya si Attorney Cyrus Reconalia. Pero kaning statement ni Attorney Cyrus Reconalia, dismissed na ni. Wala na ni mga igsoon. Mo ni ilaha karon nga gi-fight na pod sa regional prosecutor sa Cebu pero dismissed lang gyapon. Osbon ako mga igsoon kanang statement sa nangutana sa abogado, mao tong abogado kong gi-mention, wala na ni, dismissed na ni diri sa Fiscalias Dumaguete. Wala kadulot ang ilaha karong kaso nga trespassing. Sama ra pod ni sa giingon nga gikihaan og karnaping sa 55 ka mga bases, no? Ang Y4 or kining mga managsuon. Sila si Roy, si Emily, si Selena, og ingon man sab si Ricky Jr. So, giklaro diya mga igsoon nga humana ni, wala na ni. Sa laktod pagka-istorya, wala na ni effect. Katong gi-mention din nga, dili kuno ang ayang musulod kay private na mga igsoon, mga anak man ni, stockholder man ni, kanang private din nga giingon nga shop, no? Private property kuno na, kay nakapangalan kuno na ni OVY, naaman na sa ilahang extrajudicial settlement, nga ihatag ang tanan nga mga real estate property. Ang tanan mga igsoon nga naa sa ngalan ni RBY o ni OBY nga mga real estate property nakapangalan na og ilan ang gi-waive ang right sa mga managsuon para sa ilahang inahan. So di modo wala nagpasabot nga wala gihapoy part ang mga anak. Ilan naman ang gisitol na may waiver naman. Ang problema kay ang mga anak ni sunod sa waiver pero dili mo sunod sa waiver si Olivia Villaflores Yanson. Manang ang iyang gibuhat karon iyahang gibanatan og kaso mga igsuon. So sa paghatag niya og atraka nga perting daghanang kaso, gusto niyang dag-on mga igsoon sa mga teknikalidad para moingon pag-istorya nga ang ilahang gipasaka mga criminal cases, no? Pero mga igsoon wala modulot na, wala na modulot diri sa Dumaguete, wala na modulot sa Region 7. So ato lang basahon mga igsoon kining giingon nga wala pod modulot ang ilahang kaso dito sa Bacolod o dito pod sa Cebu mahitungod sa carnapping. So lahi na tong trespassing. Moto kung giingon ninyo, sigon sa mga pipilang nga mga nangutana, mahitungod ni Tony Serna, well, released na, dismissed na, no? So, sa laktod pagka-istorya, ang ilahag yung gituhuan nga ingon ani mga igsuon nga madismiss ra tong kaso ni Tony Serna. So, mga igsuon, ni-appeal sila. Pag-appeal nila mga igsuon, so, gidesisyonan gyud mga igsuon nga si Tony Serna absuelto. So, wala gyud to nakadulot. In short, baliko na ko, wala gyud nakadulot. Wala gyud nakadulot ang Tony Serna, wala po nakadulot ang sa Yanson 4, no? Nila ni Roy, ni Emily, ni Selena, og ingon man sab ni Ricky. Pero ako nganlan or ako hisgutan or basahon na lang nako para sa mga suking tigpaminaw. Kining maong complaint kag dismiss batok sa Yanson 4, no? Mahitungod sa 55 ka basis kuno nga gikarnap, dayong kaning giingon nga robbery pod mga igsoon. Anyway, padayon ta, no? Naingon diri pag-istorya, the latest string of criminal cases filed by Leo Ray Yanson and Janet Dumangkas or the Y2, no, against the Y4 under supporters against Roy, Emily, Ricardo Yanson Jr. and Maria Lourdes Selena Lopez known as Y4 to legitimate their control over Balyacar Transit. So, giunhan kay parang ilahang makontrolar gyud sa gihapon bisag duhara sila kontra upat despite the Y4's majority stock holdings of 61.16% of the corporation's outstanding capital stock.
was dismissed by the Department of Justice. So ako ning gibasa ninyo tungod kay kinahanglan pod nga makabalo mo nga gidismiss sa Fiskaliya sa Dumaguete City, gidismiss dito sa Cebu City kay wala gibasihan ang ilahang gipang file nga kaso. So bisag magunsa pa ron ang nag-ingon nga mga management nga lumalaban kuno ni LRY nga naa karon dinhi sa Dumaguete nga maoy nagdala dinha sa may shop sa Bagakay og ingon man diri sa may Kalindagan nga terminal og sa uban pang lugar nga giingon pag istorya nga gidominar ni LRY at orang basahon mga igsoon nga wala ni makadulot og tungod niini mga igsoon maingon lang ko dili man guni usa or duha no daghan man guni gipasunod-sunod nga kaso sa kung giingon ninyo nga maundang naunta ni sa panahon nga na-absuelto, na-dismiss, no? Or not guilty, mga igsoon. Sa laktod pagka-istorya, kini nga mga issue, humanan ni kung sabton, pero nagbutang yun og propaganda material ang mga tao din sa series liner. Makita niyo kanang series-serye, mga igsoon. Pero daghan ang bakak, no? Daghan ang mga dili tinuod. Daghan ang mga informasyon gipanglubag pareho atong gisulti karon akong gipa-play ninyo nga nagpadala nako dire si Ricardo B. Yanson Sr. nga siya mismo naa na di siya prediction daan. Siguro na sinati na niya ang asawa, na sinati na niya iyahang mga anak, pero ang sakit lang din kay he remains to be fair and equal to his children. Ang problema lang nakita niya nga baya uroy og mahitabo ni 5 years from now. Tinuod man, mga igsoon, 2013, 2015, 2 years lang kapin, nakabsan siya kinabuhi og sa pagkabusa ang kinabuhi, wala na siya mga igsoon, nahitabo ang iyang prediction. 5 ka tuig kaniadto, nisugod na og file og kaso si OVY, ang iyahang asawa, batok sa ilang upat ka anak, gumikan sa iyang gikabalakan nga tangtangon. Og tuod man mga igsoon, nahitabo gyud nga nisangko gyud sa nakitaan ang mga anomalya og dito na nisulod ang concern sa Y4 kanang gitawag nato sa majority stockholding og tuod man diha na pod ni aso ni kalayo ang inahan sa paglaban niya sa iyang anak og tuod man mga igsuon basta-basta na lang siyang na-make up og tao, mga igsuon, sigon sa ilaha karon nga pagpanguha og mga board of directors nga wala na gani ang iyahang upat ka anak. Kunya, nagpadayon paghihapon sila himo sa ilahang stockholders meeting or shareholders meeting, bisag ka ng mga tao nga ilahang gipang pick up, wala na'y kalambigitan o walay labot mga igsuon sa family corporation. Walay labot sa family corporation. Nganlan ako na unya mga igsoon, pero ipadayon sa anak ko pagbasa. Ningon diri, a carnapping case for 55 buses filed against the Y4 was struck down for dearth of evidence, meaning gahugaw-hugaw ra na sa ebidensya, dearth of evidence. And the lack of unlawful taking as the buses were voluntarily parked by their drivers in the premises of Dynamic Builders owned by one of the Y4, meaning si Ricky Jr., further, the DOJ said the drivers simply parked their bus units inside the premises of Dynamic Builders on the premise that it would be safe in the said place. Following the chaotic takeover by the faction of Leo Ray of Baliacar Transit Incorporated premises without any court order. So, nabali mga igsoon. Anyway mga igsoon, padayon ta. Following the chaotic takeover by the faction of Leo Ray of Baliacar Transit Incorporated without any court order. So without any court order, walay court order. Laktod pagka-istorya ang modumala gid unta sa mga conflict sa ingon ani nga bikil sa korporasyon mao maguduntang korte. So ningon pag-istorya, this was an incident at the height of the violent siege in August 2019 by Y2. So ang Y2 mooy ni himo sa mga lakang mga igsuon nga kumpara sa mga majority stockholders maoy nihimog harassment, no, para nila. Harassment in a sense nga ang majority mao gyud untay matuman, no, ang majority shareholders ug ang minority mosunod lang unta, pero lahi ni mga igsuon gumikan kay siguro ang gisaligan ani gumikan sa ilang pagtuo nga dunay katungod si
OVY nga kuhaon niya gumikan kay wala na iyang bana, which is before the law and in the law dili pwede. Kay mga anak manitanan. So padayon ta mga igsoon ha. So ningon diri pag-istorya, ato lang padayon pagbasa. Ningon diri pag-istorya nga this was an incident at the height of the violent siege in August 2019 by Waito and the police in the Mansilingan head office of the bus company, which was done without any court order. Again, gilitok na without any court order. And despite the pendency of Leo Rey's suit questioning his ouster as BTI's former president. So, pamuligi, gitangtang ko, di ko musugot, kay ako maoy nagpabilin og wala mo'y katungod. Dala ang mga pulis, mga igsoon, ilahang gisulod. O nya, pagsulod mga igsoon, ako rang iklaro, nga ining dapita, siguro, ni bahag ang ikog sa Y4, gumikan kay, dilipod kayo sinati lagi, sa laktod pagka-istorya, lahi magyutong inabugado. Sila mga igsoon, mayngon sila, amo, mani, pero mga igsoon, ang pangutana, kaya ba naman sa gubangon ng nisulod nga mga armadong pulis? So, gingon that the dismissed charges included those filed against the spouses and children of the Y4. Gi-appeal diri pagkaso ang ilahang mga anak o ang ilahang mga gisaligan, mga igsuon, nga mga kaabag nila sa negosyo sa Baliakar Transit Incorporated. Sila si Margaret Rose, Rihanna Micol, and Christopher Ulrich Jansson. Appeal pa diri mga igsoon, who were directors of the Dynamic Builders. Giamong pa ang anak ni Anhing Ulrich Jansson, mga igsoon, nga si Christopher Ulrich Jansson, nga trabahante sa Dynamic Builders, sa rason nga gusto gyud nilang kihaan og criminal case para mapalagpot sa Pilipinas. Mismo ang ilang igsuon, no, nga sila si Roy, Emily, Selena, og ingon man sab si Ricky. Kinsa nang usog, Leo Rey og si Janet gumikan sa suporta sa ilang inahan nga si Olivia Villaflores Jansson. Usbon na ko mga igsoon, ang atong tumugtuyo, dili nga ato ang bulabugon na ilahang pamilya, ha? Ato lang ipasabot para nga dunay chance, agianan nga sila magkahiusa pagbalik, ma-reconcile sila, kay unsa manggoy mas labaw pa sa nagkasinabtanay nga banay. So, manay atong objective, mga igsoon, sa atong ipahibalo, nga katong gibasa na to kaganina, nga akusasyon sa usa ka abogado, no, nga si Attorney Cyrus Reconalia, dismiss na to sa Piskalia diri sa ato as Dumaguete, giapilar to dito sa Cebu, dismiss lang gihapon dito sa Regional Prosecutor's Office. So ako rang gidugtong nga bisan pag na-dismiss mga igsoon, kay kinahanglan gyud mo decide sa civil case ang korte, karon mga igsoon, gisunod-sunod pod ang kaso kay para gyud nga mo samot og kalangan. But anyway, inabugado man nga proseso mga igsoon or pamaagi para pod nga mataas-taas pod ang lahutay mga igsoon. Pa income ba na? So ningon diri mga igsoon, Ricardo Jansson Jr. was however indicted for grave coercion and violation of the Public Service Act. So mga igsoon, matawag nato nga gipunting gyud si Ricky Jansson Jr. Emily was also indicted for falsification and perjury, both of which their lawyers will continue to question before the Secretary of Justice and exhaust all available legal remedies. Atong binisayon kay para makasabot ang mga igsunan. Gidutan gyud maayo si Ricardo Jansson Jr. og unya mga igsuon, pasakaan gyud pod og kaso nga grave coercion violation of the Public Service Act, pero mga igsoon naapay padayon nga legal battle ini mga igsoon. So giklaro nato nga ang legal battle ani amo apil na ang giingon nga si Emily Jansson giigo pod og falsification and perjury. So ang ilang abogado karon padayon nga nakiglantugi may tungod niani. Meanwhile, the charge of possession of explosives under Republic Act 9116 was also dismissed in its entirety by the DOJ as the Y4 were neither in physical or constructive possession of the items recovered. So, gipasanginlan pa sila sa mga explosive o gingon man, gipasanginlan sila mga igsoon sa Republic Act 9516 or 9516. Pero,
na-dismiss ni sa rason nga wala na nila guniti, wala sila diha nangunay, wala sila dinha ni anang maong kahimtang, no, nga ingnon pag-istorya nadakpan sila in flagrante delicto or caught in the act. Wala. So giklaro mga igsoon nga maunay rason nga nung gidismiss ni samar pod atong nisulod diri sa Dumaguete, dayong giabrihan ang private property kuno ni Olivia Villaflores Yanson, giguba ang kandado, nanulod. Mga igsoon, things happens and all these things were dismissed. So in Dumaguete, ingon man pag-abot po dito sa regional office, na ubay-ubay na dismiss kaning mga pipila ka kaso nga ilahang giatubang karon ni Ricardo Yanson Jr. og ingon ni Emily, well, under pa man napanis ilalom, so di pag yun sila makabalik mga igsoon, kay doon na pa may continuing legal battle, sige pa man ang hearing. Napadayon ta. The DOJ noted that the recovery of the items creates a serious question of credibility as to their source of origin. Nga naman kunong ingnon man mga igsoon nga sila, dili angayan, nga sila mga usaman sa mga anak o usasab sa mga tag-iya sa family corporation. So giingon din nga, the complaint is anchored generally in conjectures. Puro sa mga panghuna-huna, suspicions, iguras mga pangsuspitsa, and speculations, and therefore have no probative value. Naaras mga state of the mind lang mga igsoon, no? According to the wave of their fertile imagination. Walay probative value and cannot stand in the realm of evidence. So, pag-abot na sa presentahan na sa ebidensya, dili makabarog ang maong mga akusasyon o ingon man ang mga ebidensya nga gusto nilang ilantugi. Bisan pang mga testimonya sa mga pipila ka na may babae diri nga manager kuno na dinhi sa Kalindagan, mga igsuon, wa gyud in taon kadulot. Unsaon pagdulot nga gipasubraan man niya yung istorya? Unsaon pagdulot mga igsuon nga kung manulti siya, mas labaw pa man siya sa agalon. So kining mga managers nga ni Adris Dumaguete, sayod man ta kay dito man ang mga media nag-interview man, pagpasultion mga igsuon, mas mura man hinon na sila na hinoy agalon ug katong ilang mga agalon nga ilang giakusahan mga igsuon mo naman hinoy under na hinuon nila. So under the law, while nagpadayon pa ang court procedure, giklaro din nga ni anay mga pipila ka kamatuoran nga ato ang nadungog gikan gyud mismo sa mga tao gyud nga dunay interest pod nga sila makadungog kay party man sila, kay mga trabahante man sila. So daghan ang mga trabahante dinhi sa series. So salamat des mga driver og mga pahinante, sa mga konduktor og sa tanan nga mga empleyado sa Baliacar Transit nga gustong masayod mao na ni ang kamatuoran. At least masayod mo dinhi. Giingon din ni mga igsuon nga niining mga panahon na ang kaso nga robbery sa Y4 nga ilahang gipugos kuno pag piklak o gigamitan og mga tool, no? Nga mga unsa tawag ana, mga galamiton na dismiss pug appeal sa korte. So kung doon ay gustong mangutana, pwede mo makapangutana direktamente sa abogado nga maoy gigamit no sa magsuon nga Roy, Emily, Selena o Ricky nga walay lain kundi si Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Ang iyang numero 0917-848-1215. Usbon ako. Para makaingon mo nga dili ni siya komedya, akong gibasa mga igsoon, mga kamatuoran, ni pwede mong motawag ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa nga mo'y nagunit aning kaso. Ang iyang numero is 0917-848-1215. Okay? Padayon ta mga igsoon. So giklaro nga kining mga gipangkiha og apil ni OVY, ni Olivia Villaflores Yanson nga iya pong mga apo. Gumikan lang sa iyahang paglaban nila ni Leory og ni Janet nga mooy kuyog niya sa pag-file in kaso. Mauning musunod Jerica Lian Ramos, Angelina Luis Ramos, mga anak ni Emily Yanson, og giapil ni pagkaso og kining maong kaso na dismiss mismo sa investigating state prosecutor nga naila sa pulong mga fiskal. Or ingon na lang nato sa fiskalya, mga igsoon. So, gingon diri nga, ang abogado sa Y4, nangutana, nga naman gyud nga, maingon man nga,
mapadutlan sa kaso nga qualified thief of property nga gipanagiya sa Baliakar kung ang kining maong na nagposisyon nga mga opisyalis nga mga board of directors mao maning mga anak kay family corporation man eh. So ang validity or ang maisip nato nga kining maong nakita nga mga questionable nga lihok sa korte, ang bahala niini mauna ang mga legal luminaries nga mo represent sa lantugi batok sa Y2 kauban ni OVY, Olivia Villaflores Yanson. No, sa laktod pagka-istorya, kining mga kasuha, doon nagyoy mga nibarog nga mga abogado nga gipangaluhan ni attorney Joaquin Narvasa. So again, balik ko na ko mga igsoon, 0917-848-1215. Padayon ko ha, nga mubasa kay tungod sa mga kaigsunan to nga interesado gyud sila before tong ako akaron nga ihatag ninyo nga kahimtang diin ang ato ang mga kaigsunan, ganahan silang makasabot, no, ini mga puntuha. So gingon din pag-istorya nga the dismissal of these criminal complaints against the wiper comes at the heel of an earlier dismissal. So meaning nagsunod-sunod ang mga dismissal. Ang kaning mga gitawag og arbitrary detention, grave threats, grave coercion among others nga naapod karon sa DOJ, padayon pa managiingon nga ingon ani kadaghan ang mga kaso nga gipang file. It will be remembered that these cases were filed by Janet Yanson and Leo Yanson in support, no? Ang inahan nagsuporta pod si OBY o giklaro dire nga ang rested position sa BTI's premises without court order kana lang da ang pagsulod ining inahan og ingon man sab sa mga anak nga si Janet o si Leo Ray, walay court order ilang gibali. Nga, ang Y4 kuno, walay court order. Ang punto din ha, sa corporation code, balaod sa corporation, ang majority stockholder, maogyo'y matuman. Kung minority gani ni sulod, mukuhag posisyon, pero minority, meaning wala sila sa majority, mga igsoon, so nagkinahanglan yun nagrason, naaba sila yung mayorya, bisan pag-i-apil ilang inahan, tulo ra gihapon sila kontra upat. So giklaro din mga igsoon, no, nga kini, niingon din pag-istorya, to consolidate the claim of ascendancy over the management of the Baliakar Transit Incorporated, reputed to be the largest bus transport conglomerate in the country, these intra-corporate actions and countersuit filed by the siblings, mga igsoon, against each other continue to pen before the Bacolod RTC and Court of Appeals in Cebu. So naapoy mga kaso pa nga naapaghihapon sa pagkaroon pending. Now, klaruhon na to sa mga nangutana. Mapadutlan ba ang Y4? Ang akong tubag? Dili. Literally, mapadutlan ba si Roy, Emily, Selena, Ricky? Ang akong tubag? Dili. May katungod ba si Olivia Villaflores Yanson sa nabilin nga bahin ni RBY? Ang tubag nako, yes, kauban sa iyang mga anak tanan. Usbo nako, ang pangutana, mga igsoon, may katungod ba si Olivia Villaflores Yanson sa bahin sa namatay nga si Ricardo B. Yanson Sr.? Ang akong tubag, yes, pero kauban sa iyahang unom ka mga anak. So sa laktod pagkaistorya, mga igsoon, while buhi pa si Olivia, naan naman siya parte, dili naman na mausab ng extrajudicial settlement, bisan pa nag-ilahan ng ipaanol, dili trouble kinanglan sang resolbahon. So, ang klarong tubag din ha, ang solusyon ra gyud ani nga buhi pa si Olivia, magaksanay sila unya ilahang tagamtamon ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nila nga dili man dagway equal kay pabor naman si Olivia pero sa mga anak should be equal. So klarong pagkaistorya dili gyud ni siya big deal kung dunay Dios sa matag usa, no? Labi na gyud sa inahan nga si Olivia. Muna ang insakto ng kantang Dawata na Olivia. Dawata na Olivia.
Kining naa karon sa korte na ay mga pinulungan justice delayed, justice denied. So gato ang sabton denied na ang hustisya dinhi. Kay ang mga balahinon aning mga managsuon nga upat nga nalagpo to sa Amerika wala man na nagpasabot nga dili na nila madawat. Ang problema ra kon ang kwarta karon sigon sa talaan sa mga report og pilay abot paninglon manggihapon na sa korte. Ang maningil dili ang mga managsuon nga Roy, Emily, Selena ug Ricky. Ang maningil ana ang korte para nga kini matagamtaman kay ilaha maning katungod. Kung kini karon nagasto na ni mga igsuon nila ni Leo Ray og ingon man ni Janet, amo na giingon mga igsuon, ikaltas pod na sa ilaha pod unyang bahin nga panulundon. Kung pananglitan ang nigasto ani si Olivia Villaflores Yanson, unsa may desisyon sa korte, ikaltas ba ni mga igsuon? Dili na ni ikaltas kay moabot mangyapong katapusan ni Olivia Villaflores Yanson. Wala may tao magpabiling buhi, mga matay mangyutanan. So sa kamatayon unya ni Olivia Villaflores Yanson or ni OVY, mga igsuon, katutanan nga iyahang bahin maadto man to sa iyahang mga anak. Equally and proportionate. Equal unya sigon sa ilahang insaktong pahat, proportionate. So laktod pagka istorya ug unsay buhaton ni Olivia sa pagkakaron kanang kwarta dinha sa iyaha karon nga katungod kay ni Wave naman ang mga anak wala na sila mahimo. Pero si Olivia nikuha karon sa kwarta sa Balyacar Transit Incorporated diin ni sign na siya waiver ug unya mga igsuon moabot ang panahon nga kinahanglan ng bahinon kay nawala na si Olivia, dili na si Olivia mo'y modawat. Ang mga anak na lang po'y modawat. Dawata mga anak, kay human naman tong dawata na Olivia. Mo nang naa ni Olivia karon ang dakong pabor og iyahang gastuon kay kinsa pay mugukod unya og taong patay. O patay no niyang tao, wala na mugukod nga korte. Gawas pa pod mga igsoon ka na pong nabilin ana, bahin-bahinon mapod gihapon as mga anak. So sa laktod pagkaistorya, sila gihapon nga mga Y6, no? So ako rang iklaro ninyo sa mga nangutana, at least nakahibalo mo nga diha sa gitawag nato og prediction ni Ricardo Yanson Sr., nakakita na siyang daan sa kagubot. So naapata sa gitawag mga igsuon og ningon 5 years from now. So 2013, 5 years mga igsuon, moingon ta pagistorya og atong agian tong ikaduha katoy nga namatay siya gikan sa 2013 sa Family Constitution. So 5 years thereafter motong 2018. So dito na nisugod og file. So nakita nato nga ang nakita ni Ricardo Yanson Sr. mao tong bikil sa iyahang asawa. Dili tong bikil sa iyang mga anak kay ngunana man gyud mga anak, pero ang bikil sa asawa gumikan kay ang asawa mo'y ni file og kaso sa iyahang mga anak. Wala na si Olivia nagsunod sa gitawag natog ilahang gilagdaan, ilang gikasabutan, bisan pas katong ningon sa pagistorya iyahang giwave. Atras abante, wala na siya gaw nauna pa og unsay giwave mga igsoon para niya mga igsoon kay Cebuana man ni siya taga-Tanhay man ni iyaha sigurong paboritong kanta kaneto Balud sa Kapalaran. Ba? Balud sa kapalaran hunong na sa imong pagdagmal ka nako. Mag-unsa ako. Anyway, mana balud, no? Giwave. Wala na gina. So, sa laktod pagka-istorya, bahala na mo mga anak mo, pero di mo po na mahurot niya gasto, bilyon ko na mga igsuon. Pila lang katuig magpabilin si Olivia. Bisa paboran pa niya mga anak, di maghihapon niya makuha ng kinatibukan. Sa laktod pagka-istorya, di mo nga mahitabo nga maghimo siya last will and testament, gumikan kay naa na may reglamento legal nga binding na daan mga igsoon katong ilaha karon nga extrajudicial settlement. Ila man nang ipaanol mga igsoon dili na gyud na pwede pa gawing ipa-amend kung magkasinabot sila tanan, pero pag ipaanol na mga igsoon according to respective rights kay doon na may mga katungod ni sila, wala na gyud intaw mahimo, no? So laktod pagka istorya
gausik-usik mas kwarta si Olivia, pero hala, antos na mo mga anak, kay naa pa mangyapon siya katungod, no? Kay siya pa mangyapoy inahan. Kanang gingon sa korte nga, ang bugtong manununod si Olivia, maingon na pag-istorya, siyempre, manunod siya, bugtong, kung wala ang extrajudicial settlement. Bisag unsaon pa mga igsuon, dili pa gyud na final and executory, gumikan kay duna pay daghan nga mga kaso nga masulbad lamang kung kini mga igsuon mauna pagkasulbad. Again, balik ko nako. Masulbad ni mga igsuon, pwede dunay amendment kung makabalik ng mga managsuon si Roy, Emily, og ingon man si Selena og si Ricky diri sa Pilipinas para mo-appeal sila sa gitawag natog lagda mga igsuon nga ilang amendahan. Pero dili na gyud na siya wala, di na maanular. Kay kung kinsa dagoy judge karon nga moingon nga iyang i-anular, matangtang siya sa pagka-judge. Na may usa ka insect diha nga judge nga nag-apil-apil ani mga igsuon nga ni-apil pod sa korporasyon gasalig siya siyang pagkahuwis kanhi, pero wa magulan pasabot nga wala siya na nakasabot, ni pahimulos lang siya. Og manala ko isgutan og kinsa na nga judge nga ni pahimulos og uban sa mga pipila ka gitudlo pareho ni Charles Dumangka. So ang siya labot kay bisag tan-awon ninyong family corporation wala man gyud labot ang mga tapik no sa ilahang korporasyon. Yes, it is a family corporation pero walay labot ang mga tapik. Sila ra gyud nga mga anak og ingon man ang ginikanan pagkawala ni Ricardo si Olivia na lang. So sa laktod pagkaistorya mga igsoon, nilapaw naman akong oras, tiwaso na lang ni nato og mga adlaw. Salamat ni Lorenza, ni Ana Marie Trinidad, og ingon man ni Emilio Son. Og sa uban pa na masukin di pa man nagtan-aw sa pagkaron, sang ato niya nga mga kauturan nga mga hiligay nun, permanente man tang nag-agong dara sa inyo, nagpaagong man kamo dara, nga gusto ninyo nga atong mapadungog. So salamat sa inyong gipadala diri, no? Nga, klaro gyud, nga ningon mo, the prediction is not that typical advertising to destroy the integrity of communication. So, og naman gani sila, wala man ko kabalog kinsa nang giingon ninyo nga seri-serye diha, wala man ko, kaya ko naibalaan ka ng tili-serye. So, dili ko kabaluan ng inyong gingon nga seri-serye. Ako naibalaan nga salamat sa mga nagpadala dire, nga mga parintira po dahil din sila ni RBY, nga ang intention, ang objective gid ni RBY, ni Ricardo Bianson, nga matagaan gyud tanan niya nga mga anak equally and proportionate. Equally and proportionate. So, klaro pang istorya, sagdahin na lang na ang iyahang asawa kay balaan naman niya, nga amo manggid na ang iyahang batasan. So, di na tamatingala, inahan nga mukihas iyahang mga anak, wala sukli siya mga anak, pero gidumta niya pati iyang mga apo. So again, baliko na ko, sa katapusan, your grandchildren will hold your hand for a little, but they will hold your heart for a lifetime. Olivia, or OVY, if you have grandchildren that makes you proud, let the whole world know that you love your children, that you love your grandchildren, and the grandchildren, they will always have to remember you in your good reputation. Congratulations, OBY, and all of the Yanson family, mga igsuon, the 6 siblings, Roy, Emily, Selena, Janet, og ingon man sab nila ni Ricky Jr. og ni Leo Ray. Happy Valentine's Day! Mao kini ang programang Ang Kamaturan. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahong,
sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dilita bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.